Kaugnay po sa epekto ng malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo, kausapin po natin si Piston National President Modi Floranda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga po, Makuni at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Modi, ano ho ang sentimiento ng inyong mga miyembro sa malakihang oil price hike na ito? Una, hirap na hirap na yung ating mga driver at mga operator. Hindi pa lamang itong malaking pagtaas na ito, kundi mula po nung pumasok ng January ng 2026 ay wala nang ampat yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kahit malaki na po yung nawawalang kita ng ating mga driver at mga operator, hindi lamang sa hanay ng mga jeepney, kundi sa lahat po ng mga pampublikong transportasyon. At ito nga po sinasabi nila, no? Modi, yung pong sinasabi na hindi daw papasada ang ilan sa mga jeepney drivers. Sa inyo pa bang grupo may ganyan din? Sa bahagi po natin ay mayroon na tayong namumonitor na talagang dahil nga dito sa malaking epektong ito ay talagang mapipilitan sila na huminto ng kanilang pamamasada sapagkat napupunta na lamang sa oil company yung kanilang maliit na nakinikita dahil nga dito sa ubod ng taas ng presyo ng petrolyo. Kaya sa bahagi natin ay hinahamon natin ng gobyerno na ano nang gagawin ng pamahalaan para maampat yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. I see. Pero dito ho, sabi nga, may mga humihiling na ng fare increase sa LTFRB. Sa inyo po bang grupo, meron na rin kayong ganyan? Sa bahagi po namin, Ma'am Connie, ay ang sa atin ay mauobliga tayo na talaga mag-file ng usapin ng dagdag kita dahil sa laki nga ng nawawalang kita. Pero sa atin ay bakit tayo itinutulak? Dahil nga doon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at yung malaking buwis, yung malaking buwis na isa-start at nakasamat. Yung fuel subsidy po ng gobyerno sa inyo, ano ho bang balita? April pa ho ba ito talaga maibibigay? O ang sabi baka ibigay na daw ngayong pong Marso? Po sa mga lumalabas ng mga pronouncement, mismo ng Malacanang, ipag-aaralan pa lang nila ng pagdapasok po ng April. At sa itong subsidy na ito, ay hindi naman talaga ito yung magre-resolve doon sa kasalukuyang kalagayan ng ating mga driver at operator, kundi ito ay pansamantalang tapa lamang doon sa mas malaking nawalang kita ng ating mga driver. Yung mga operators ho ba ninyo willing na magsakripisyo ng konting kita para meron hong mas malaking boundary bang mauwi yung inyo pong mga jeepney driver? Malaki na po yung sakripisyo po ng ating mga operator dahil mula nga noong January ay dahil tuloy-tuloy na tumataas ka yung presyo ng petrolyo. Pero sinisikap pa rin talaga natin na magtuloy yung serbisyo natin sa ating mga mamamayan. And so far, ano hong mga ginagawa niyo pang measures para makatipid at magpatuloy ang inyong hanap buhay? Sa ano po, Mang Connie, ay yung ating dating 12 to 18 hours, ay ang ginagawa na lang ngayon ng mga driver, ay nagbabawas na lamang sila ng oras. Halos 12 to 16 hours na lang yung kanilang pamamasada. At talagang dahil nga kung magtutuloy-tuloy, ay lalong malaking nawawalang kita ng ating mga driver. So far, nakikita lang at naririnig po natin mga short-term solution. Pero kung kayo ang tatanungin, ano ba ang nakikita ninyo talaga na long-term solution sa problema po nito? Ang sa bahagi po natin, Mang Connie, ay matagal na po natin itinutulak talaga na ibasura yung old regulation law, tanggalin yung isa-isang sa langit, at saka yung 12% ng IVAT. Dahil sa ngayon, ay halos umaabot po ng 9 pesos per liter. Yung sa ilalim ng VAT, at pesos per liter. Kaya pag sinama po natin, almost sa 15 pesos per liter po yung nakapatong na buwis na binabayaran po ng ating mga driver. Kahit ang sa akin, ang panawagan nga natin na itanggalin na itong mga buwis na ito sapagkat nagdudulot lamang ng patuloy na pahirap, hindi lamang sa amin ng mga driver at operator, kundi sa ating mga mamamayan sapagkat sa bawat pagtaas ng presyo ng petrolyo, pagtaas ng mga pangunahing bilihin, na halos hindi na makagapa yung maliit na kita at sahod ng ating mga manggagawa at ng ating mamamayan. At nakikita nyo ba na maaari sanang hudyat na ito ng pag-convert po sa electric vehicles sa ating public transport? Ang sa atin ay kailangan masusing pag-aralan kasi kung mag-i-electric po yung quality, at siyempre ang epekto niya yung pagtaas din lalo ng presyo ng kuryente
dito sa ating bansa. Kaya pag-aralan, hindi naman yun na magre-resolve doon sa kasalukuyang kalagayan natin. Dapat ang pag-isipan ng gobyerno ay kung paano tayo magtayo ng sarili nating industriya para tayo po mismo yung lumikha ng ating public transport. Okay, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras, Ka-Modi. Salamat po. Ingat. Ingat po. Ingat. Yan po naman si Piston National President Modi Floranda.